Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Huwag kang ang mag-away. Uminom si San Yongleng at tumingin sa alagad, lumabas ka at sabihin mo sa misteryosong lalaki o Aaron. Walang kinalaman sa kanya kung patay o buhay ang aking nihilismo. Kung kilala niya ang punong ministro, saan siya nanggaling at kung saan siya. Kung hindi niya kilala ang punong ministro, naghihintay sa kanya anumang oras ang aking ipinagbabawal na hanay ng pagtatanggol. Hindi pwede, Master Martial Uncle. Umiiyak si Qin Shuang. Siya ay ipinanganak sa nihilismo mula pagkabata. Siya ay may malakas na damdamin para sa nihilism dito. Natural, ayaw niyang makitang nawasak ang nihilismo sa mga kamay ni Ye Guocheng. Oo, ang alagad ay tumango at tumalikod. Si Qin Shuang ay malungkot na palayasin, si San yung malamig na boses sa oras na ito, kung maglakas loob kang palayasin, Qin Shuang, hindi ka na isang alagad ng nihilismo, kahit na, hindi mo magagawa pumasok sa nihilism. Huminto si Qin Shuang at tumingin kay Sanyong, bakit? Bakit ganoon katigas ang ugali ni Sanyong sa misteryosong alyansa ng Aaron, ngunit sumuko kay Ye Guocheng? Bakit? Talagang hindi komportable ang paraan ng Aaron mahahalagang tao, ngunit hindi ba't ang paraan ni Ye Guocheng ay higit na sobra? Nihilism good. Kasabay nito, pumunta si Master Sanyong sa silid ng punong guro sa likod ng kanyang palasyo. Wala pang isang sandali, dahan-daang pumasok si Lin Mengzi, nakatatandang martial brother, Shuanger, bata pa siya. Ngayong araw na ito hindi niya sinasadyang masaktan ka. Huwag kang mag-alala, kung tutuusin, nasa isip ko iyon. Bulong ni Sanyong, napanood ko si Shuanger na lumaki at alam ko ang ugali ng bata. She won't lie and cheat her elders. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Frost? Tapos ikaw. Sumimangot si Lin Mengzi. Si Aaron, na tumulong sa pamilya, ay patay na, pero naniniwala ako na itong peking Aaron ng aming nihilist clan ay hindi patay, dahil nakita ko siya sa piitan ng Lushoy City. Bulong ni Sanyong, ngunit hindi ko siya naiugnay sa isang misteryosong lalaki. Pero kung iisipin mong mabuti, nasa panganib si Shuanger sa tuktok ng bundok ng Kishan, ngunit maya-maya ay nakabalik siya ng iniligtas siya ng misteryosong lalaki. Nang maglaon, gusto pa ni Shuanger na huminto sa nihilismo upang matulungan ang misteryosong lalaki sa oras na iyon, naisip kong hindi ito madali, kaya naniniwala ako na ang misteryosong lalaki ay si Aaron. Natigilan si Lin Mengzi. Sa madaling salita, hindi masyadong pinalampas ni Qin Shuang, pero totoo ang sinabi niya. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, sinabi mo noon na ang Aaron ang may pinakamahalagang kasanayan sa wuxiang ng ating nihilist na sekta, hindi ba mas mabuting tulungan niya tayo? Ang napakagandang daan ni Lin Mengzi. Ang tanong, nakalimutan mo na ba ang ginawa sa kanya ng nihilismo? Hindi naman hindi makatwiran ang mga salita ng ikatlong nakababatang martial brother. Kung siya ay Aaron, pakakawalan ba niya tayo? Mahinahong sabi ni Master Sanyong. So mas nagtitiwala ka kay Guocheng. Lin Mengzi kalsada. Tama na. Ngunit ikaw, ka-Guocheng, ay ambisyoso. Natatakot ako na kung maniniwala ka sa kanya, ang nihilismo ay magiging kanyang papay, o maging ang kanyang paglalaruan.
Siya ay mayabang at gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Lin Mengsi Calzada. Si Gotcheng ay palaging alagad ko ng nihilismo, at ako ang kanyang Panginoon. Gaano ko kayang disiplinahin? Ngunit Aaron, iyan ang kalaban. Kung ako ay Aaron, tiyak na maghihiganti ako, hindi ba? Na may malungkot na ngiti, nagpatuloy si Sanyong, ang tanging bagay na maaaring alalahanin ng Aaron ay si Qin Shuang. Si Qin Shuang ba ang naglalagay ng nihilism sa kanya o sa akin? Sa palagay ko ay mas may tiwala ako sa aking sarili. Panipi, mariing tumanggaw si Lin Mengsi. Noong kinubkob siya ng nihilist sa simula, gusto kong bumawi, pero kalaunan ay nalaman ko na kung may mali, walang kwenta ang pagbawi, kaya ako na lang ang makakabawi. Tatlong immortal. Ngunit ang nakakalimutan ni Sanyong kung siya ay magkamali ay mas marami lamang siyang pagkakamali, dahil kung hindi niya hinarap ng mahinahon ang isang pagkakamali, mas maraming pagkakamali ang kailangan niya para makabawi, hanggang sa isang araw, lahat ay magugulo. Sa katunayan, ang dinala niya sa nihilismo ay ang sakuna ng pagkawasak. Mengsi, ngayon kailangan mong alagaan si Qin Shuang. Masyadong simple si Shuanger sa lahat ng oras. Paano mo malalaman ang puso niya? Huwag hayaang makipag-ugnayan siya sa Aaron para maiwasan siyang mailagay sa kaaway. Bilang karagdagan, tipunin mo ang iyong mga disipulo at itaboy. Ang Aaron at ang iba pa sa lalong madaling panahon, ibibigay ito kay Ye Gotcheng. Tumanggaw si Lin Mengsi. Bumaba ka na. Oo. Nang umalis si Lin Mengsi, tumingin si Sanyong sa Shentai sa silid at mamulong, pinagpala ako ng mga nihilist, at maganda ang paglalakbay ko. Kung talagang matatalino ang mga nihilist na ninuno, natatakot ako na gusto nilang buhatin ang kabaong, pagkatapos ay bumangon at sipin ang puwit ni Sanyong. Kahit papaano, isang kaluluwa ng kawalan ay nagmamadali. Sa gabi ng araw na iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, buhangin ay lumilipad, at ang gamot na pavilion ng Diyos ay sinalakay din ng libu-libong hukbo. Malapit na ang digmaan. Kinabukasan, pagkatapos ng pagsikat ng araw sa umaga, sa Chanho City, pinangunahan din ni Fu Chuan at ilang mga senior executive ng pamilya Ye ang daan-daang libong piling sundalo sa lungsod, na nakasakay sa mga kakaibang hayop, na nagmamarcha patungo sa isang bundok sa paanan, ng nihilist na bundok, at nakaharap sa daan-daang libong tropa ng Yaoshen Pavilion, na nakatingin sa isa't isa. 7 AM hanggang 9 AM. Ang tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang nihilism ay biglang nagkaroon ng dagandong, at pagkatapos ay biglang may mga kulay rosas na ulap sa buong kalangitan, at isang piraso ng mapalad na liwanag ay lumabas mula sa tuktok ng bundok. Sa ilalim ng mapalad na liwanag, dahan-dahang bumubukas ang isang energy shield sa isang kalahating bilog na arko, at isang malaking bundok na may 6 na taluktok ay lilito din sa harap ng lahat sa proseso ng pagbubukas ng siwang. Kapag ang enerhiya ay ganap na kumalat, ang 6 na taluktok at ang unang bulwagan ay ganap na ipinakita sa harap ng lahat. Kasabay nito, ang 2 bundok na orihinal na pinaghiwalay ay ganap na magkakaugnay. Ang nihilism ay ganap na nagbukas ng pagbabawal sa paaralan at ipinakita ang tunay na katawan nito. Haha, tingnan mo. Tinuturing mong kamag-anak ang iba, gusto mong tumulong sa iba, tinatrato ka ng iba bilang isang asong gubat, binabalaan kang huwag lumapit sa mga estranghero, o gumamit ng pagbabawal upang batiin ka. At ang tunay na kaaway. Binuksan ng mga tao ang kanilang mga pinto at nagmamakaawa para sa awa. Kung gusto mong sabihin ko, mas mabuting idikit ang iyong mainit na mukha sa malamig na puwitan ng iba. Sa tabi ng kubo na pawid, dahil sa hindi magandang kapaligiran, si Fu Mang ay hindi nakahinga ng maayos ng magdamag vision sa tabi ng bundok, hindi niya napigil ang magreklamo. Oo, pinuno ng alyansa, ang nihilismo ay napakawalang utang na loob. Hindi ko alam kung bakit gusto mo kaming manatili dito. Ang tubig sa taglagas ay hindi nasisiyahan sa kalsada. Hindi siya nasiyahan sa desisyon ni Aaron, ngunit hindi nasisiyahan sa pagtrato ni Aaron sa nihilism. Sa tula, hindi sila katumbas ng halaga. Ang nihilism ay ang lugar kung saan dumating ang Aaron sa enlightenment ng mundo sa lahat ng direksyon. Kahit na ang mga alaala ay matamis at mapait, Aaron palaging may ilang mga damdamin dito. At saka, nasa nihilism din ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Alam ni Ivory ang ideya ni Aaron at ipinaliwanag ito sa publiko. Walang sinabi si Aaron,
ngunit wala siyang sinabi tungkol sa mga salita ni Ivory. Kahit anong nihilismo ginawa niya sa kanyang sarili, dito na dahan-daang humakbang si Aaron sa mundo ng lahat ng direksyon para magsanay. Bagamat marami pang ibang tao sa nihilism ay hindi magaling sa Aaron, kailangang isaalang-alang ni Aaron ang damdamin ng tao ni Qin Shuang. Gayunpaman, kailangang gawin ni Aaron ang huling hiling ni Zhu Ying, kaya't hiniling niya ito. Sa puntong ito, sumasang-ayon din ako sa ideya ng Aaron at pagsalubong sa tag-araw. Ang ilang mga tao sa nihilismo ay talagang mahusay sa Aaron Libo, maliban kay Qin Shuang. Sabi din ni Linlong, magandang bagay ang magkaroon ng pagmamahal at katwiran, ngunit ang problema ay hindi tayo binibigyan ng magandang mukha ng iba. Ang nalulumbay na paraan ni Fumang. Sa sandaling iyon, 12 ng mga streamer ang kumikislap sa kalangitan, na sinundan ng libu-libong figure, hanggang sa nihilismo. Matapos pumasok ang mga taong ito, bumukas muli ang hugis arco na kalasag ng enerhiya sa kalangitan ng nihilismo. UC, tulungan ni Mang Speechless Tallhand, medyo walang magawa. Mukhang magsisimula na ang labanan sa ilalim ng bundok. Mapait na ngumiti si Aaron. Tumanggaw si Bai Xiaosheng, siguro ngayon lang ay mga tao mula sa Medicine God Pavilion. Kung titingnan, ito, ordinaryo lang talaga ang military accomplishment ng Futian. Hindi ko alam na ang nihilist sect ay lihim na samilong sa Medicine God Pavilion, dati. Ngayon ay may komprontasyon pa sa paanan ng bundok kapag nagkaroon ng labanan sa pagitan ng magkabilang panig at ang nihilismo ay naglunsad ng isang pag-atake mula sa bundok, ang dalawang pamilyang Fuya ay makakaranas ng mapait na pagkatalo. Wido, hindi mo ba mapanood ang dalawang pamilya ni Fuya na inaatake kahit na hindi ko masyadong matiis ang pamilya Fuya? Hindi maganda para sa amin kung ang labanan ay mauwi sa umpisa at walang epekto sa Yaoshen Pavilion. Kumunat ang noo ni Fumang. Aaron, ang kailangan lang nating gawin ay salakayin ang nihilism para masiguro ang kaligtasan ng dalawang gilid ng Fuya. Tulungan na umalis para sabihin. Nakakalungkot na akala ng Aaron ay okay lang na manalo ng nihilism noong mga panahong iyon, kaya wala ni isa sa mga samilong sa atin ang lumabas, iilan lang tayo. Hindi madaling pigilan ang mga nihilist at ang mga tao sa Yaoshen Pavilion. Walang magawang sabi ni Fumang. Sa pamamagitan nito, tumingin silang lahat sa Aaron, naghihintay sa susunod na mga tagubilin ng Aaron. Sumimangot si Aaron, mabilis na nag-iisip sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot siya, sandali. Ito, hindi alam ni Fumang kung paano tumingin sa kanila, at lahat sila ay nagkatinginan. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Aaron, sinundan pa rin siya ng party pabalik sa maliit na bahay na pawid. Walang nabubuhay sa loob. Pinamunuan ni Ye Gotcheng ang 12 mga multo at mga sugo ng mga Diyos, si Wu Yan at iba pang mga tao ng laso na God Hall ng gamot na God Pavilion, gayon din ang higit sa 9,000 mga alagad ng gamot na God Pavilion. Nakapasok na sila sa kaharian ng nihilismo. Pagtingin sa itaas, puno sila ng mga figure ng tao. Commander-in-Chief, ayon sa plano, agad ba nating ayusin ang tropa? Magpapatay tayo kapag may digmaang nagaganap sa labas. Isa sa 12 multo at Diyos, sa oras na ito, bamulong upang paalalahanan si Ye Gucheng. Ayon sa plano ng ekspedisyon ni Yao Sheng sa Abos Xianling, Marshal ng Dongda, sa sandaling sinakop ni Yao Sheng ang nihilismo, maglulunsad ito ng pag-atake sa mga puwersang allied ng Fuya at Fuya. Sa oras na ito, ang mga tao ng nihilismo ay papaligiran ang dalawang hukbo ni Fuya, at sila ay matatalo. Para naman sa lungsod ng Shuilan pagkatapos ng nihilismo, wala masyadong tao ang sumusuporta sa kanilang mga pamilya. Hanggat mabilis na malulutas ang labanan sa lungsod ng Chanho, magiging biro ang banta mula sa hukbo ng lungsod ng Shuilan. Gayunpaman, ang bilis ay dapat na mabilis, kung hindi, kapag ang hukbo ng pamilya Ye sa lungsod ng Shuilan ay pinahintulutan na ay bypass ang nihilism, ang gamot na God Pavilion ay aatake, na magiging lubhang hindi pabor sa gamot na God Pavilion. Ano ang pagmamadali? Sagot ni Ye Gotcheng na walang pakialam, gayunpaman, magsisimula na ang pangkalahatang pag-atake sa paanan ng bundok. Hayaan mo silang magsimula kapag nagsimula na sila. Ano ang pagmamadali? Kung hindi sila lumaban ng mas matindi at madaling manalo, ano ang magagawa natin para sa kanila? Oo,
Kung mas mabangis ang digmaan, mas magiging mahalaga tayo. Kung ito ay masyadong makinis, ang kredito ay sa ibang tao, ano ang makukuha natin sa ating pagsusumikap? Sabi ni Wu Yan na may panunuya. Tumingin ang matandang lason sa ibang tao at tumango. Ito ay isang default, maraming oras. Dapat gantimpalaan ang mga kapatid sa kanilang pagsusumikap. Sa isang malamig na ngiti, ikanaway ni Ye Gotcheng ang kanyang kamay, sabihin sa lahat ng mga kapatid na maraming kayamanan bukod kay Qin Shuang sa 234 na rurok ng Nile Istmo. Mananatili ako sa pangunahing bulwagan ng kalahating oras. Oo, ngumiti ang matanda ng Shofeng at ipinasa ang utos ni Ye Gotcheng, malinaw, ang gantimpala ni Ye Gotcheng ay mali, ngunit ang paghihiganti ay totoo, 2, 3 at 4 na taluktok ang palaging magkasalungat sa kanila. Ngayon, sinakop na ni Ye Gotcheng ang mundo, hindi ba paghihiganti? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.